sa akin, ang pagkakaalam ko sa psychological, ito ay isang depression ng isang kabataan na nakakaranas ng depression at nakaka-apekto to sa utak at pagkasira ng kinabukasan ng bawat isa. Sa pangalawang katanungan, paano nakaka-apekto ang bullying sa akademikong pagganap at hindi pag-unlad ng lipunan? Ang aking naiisip sa tanong na yan, ito ay hindi pag-focus ng isang estudyante dahil nade-depress siya at nabubuli ng isang estudyante. Pangatlong katanungan, maaari bang bigyan ng kapangyarihan ng pagsasanay sa pagtatanggol sa sarili ang mga biktima ng pambubuli? Paano? Oo, kailangan nila ng kasanayan dahil kung hindi sila bibigyan ng kasanayan, mabubuli at mabubuli pa din sila. Katulad ngayon na maraming nabubuli at nade-depress at hindi sila nakapag-aral ng maayos. Ang pang-apat na katanungan mula sa inyo. Ano ang mga benepisyo sa pagsasama ng mga diskarda sa pagtatanggol sa sarili sa mga programang laban sa pambubuli? Ang benepisyo ng isang tao na nabubuli, kailangan nila ng self-defense at para maprotektahan ang kanilang sarili. Ang pang-anim na katanungan ay, ano ang papel na ginagampanan ng bystander at conversion sa pagpigil at pagdugon sa bullying? Ang bullying ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa pag-iisip, pag-unlad at panlipunan. Kaya ito ay isang publikong pag-aalala sa kalusugan o pangangatawan. Pagdating sa pag-iwas, maraming tao ang maaaring magkaroon ng aktibong papel, lalo na sa mga bystander. Ang isang bystander sa bullying ay sino mang nakakasaksi ng bullying sa personal man o sa digital na form tulad ng social media, website, gaming at apps. Tanungan, paano nakakatulong ang edukasyon sa pagtanggol sa sarili sa paglikha ng isang mas ligtas na kapaligiran sa paaralan? Ang edukasyon ay napakahalaga para sa mga estudyanteng mga nag-aaral dahil ito ay maganda sa kanilang kinabukasan at nakakatulong ito sa pagkakaisa ng bawat tao na nakakasalamuha nila. Katanungan, mayroon bang anumang legal na implikasyon para sa paggamit ng mga diskarde sa pagtatanggol sa sarili bilang tugon sa pambubuli? Depende dahil meron din naman na makakausap mo siya ng maayos. Kung mali naman siya, kailangan mo talagang gamitin ng self-defense para sa iyong sarili. Baka kasi ikaw ay masaksak kung ano man. Dahil nakaranas ako ng pambubuli dati hanggang ngayon ang masasabi ko lang para maipagtanggol ang sarili kasi ang ginawa ko kung binuli ako ay iniwasan ko na lamang sila hanggang mapansin para ituloy na sila. Yun lang po ang maraming salamat. Mga hadlang sa kultura at lipunan ay ang kakulangan ng suporta mula sa tahanan o pamilya at hindi sapat na edukasyon o kaalaman sa tamang paraan ng self-defense. Pagtuturo ng mga kasanayan sa pangangatawan at self-defense upang mapalakas ang physical na kapasidad at seguridad sa isang